Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pinilabas po ng ICC mga tambay. At ito po ay binabalita na po mga kababayan na maglalabas na daw po ng desisyon ng ICC sa hiling po na interim release o pansamantalang kalayaan po ng dating Pangulong Duterte. Kung tatanungin nga lang po ang tayo pong mga Pilipino, talagang hindi nga po dapat interim release Talaga pong dapat nang palayain. Dahil unang-una, wala naman po talagang kasalanan ang dating Pangulo. Trabaho niya na protektahan ang mahigit 100 milyong Pilipino sa lumalalang issue at problema sa pulburon. Sa katunayan, pati po ang First Family ay may problema po sa issue ng pulburon. Hindi po ba? Kaya ito po mga tambay, painggan po muna natin ang balita at komentuhan po natin. Ilalabas ng International Criminal Court o ICC sa November 28 ang desisyon sa urgent request for interim release at renewed request for interim release kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Base ito sa dokumento mula sa Appeals Chamber na inilabas sa website ng ICC kahapon. Nakalagay sa scheduling order na iahayag ng ICC ang desisyon sa open court ng alas 10:30 ng umaga, local time sa The Hague, Netherlands. Pirmado ni Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang bagong labas na dokumento ng ICC kaugnay ng kasong crime against humanity na kinakaharap ng dating Pangulo. Na politika naman po talaga yan Hindi naman po talaga makakapunta diyan yan Hindi po makakarating ng ICC, The Hague, Netherlands, sa Netherlands ang dating Pangulo. Hinatid po yan. Kinidnap. Yun nga po ang ipinaglalaban po ng pamilya Duterte. At napakarami pong nakakaalam na talaga at nakita po ng napakarami pong milyong-milyong Pilipino kasama po ang buong mundo na talagang hindi po nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte. Masyado po nilang pinulitika. Dahil nga po sa gobyerno po na tinatawag na bangag, bongit, at isang damukal na korupsyon ang pinagagawa sa ating mga Pilipino umano. Di po ba? Kaya dito po mga tambay, dito po sa pinalabas ng ICC na sinasabi po sa November 28, tingnan po natin mga tambay kung makikita na po ng ICC. Dahil ito po may umuugong din pong issue na ito po ay nakatanggap din daw po ito ng pera ng Pilipino. Ayon po sa umuugong na issue. Meron daw pong napakarami daw pong natanggap din po niyan ng ICC sa mga taxpayer. Galing po sa mga Pilipino. Galing daw sa atin, sa ating buwis. Para lang po madala nila ang dating Pangulo sa ICC. At syempre po alam naman po natin na humihina at hindi naman po palakas. At syempre marami na pong karamdaman ng dating Pangulo. Yan po ang isa pong napaka-tindi po niyan. Pagka napahamak po, pagka lalo po't mapahamak ang dating Pangulo, talagang hindi po mapapatawad ang pamilya Bangag at ang mga nakipagsabwatan sa pamilya Bangag, mga kababayan. Yung pinakamahusay at pinakamatino sa kasaysayan ng ating bansa, mga kababayan, na hirap nilang hanapan na anomalya. Kahit po siraan nila ng siraan, ay hirap po nilang hanapan ng anomalya. Samantalang sila, hindi mo na hanapin, hindi ka na maghahanap, kusang lumalabas ang mga anomalya nila. Korupsyon at pulburon. Kusang lumalabas at nahayag. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, sana po makita po ng ICC at kung sila po ay may konsyensya pa at sila ay matitino pa at hindi rin sila gumagamit ng pulburon, makonsyensya sila
at nakatingin po dyan ang buong mundo. Ang buong mundo po ay nakatingin dyan. Hindi lang po mga Pilipino, pati po ang mga leaders sa mga bawat bansa ay titingnan din po ang ginagawa ng ICC. Una-una, wala na pong jurisdiction sa ating bansa. Wala na pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa, matagal na. At pangalawa, hindi po nasunod ang kanilang Rome of Statutes. Hindi po ba? Ano po ba pangunahing ang Rome of Statutes nila? Di ba? Hindi sila basta-basta kumukuha ng mga katulad ni dating Pangulong Duterte. Kung nagpapangsyon naman ang ating judicial, ang ating hukuman, hindi po ba? At wala naman pong nililitis na kaso ang dating Pangulo sa ating bansa. Wala. Wala siyang nililitis na kaso. Nakita niyo po yun? Bakit ka pangihimasukan ng banyaga? Unang-una, hindi ka naman miyembro. Bakit sila papasok? Hindi ka nga miyembro. Pangalawa, may sarili tayong soberenya. Saan ka ba naman nakita? Mayroon tayong sariling judicial. Banyaga ang lilitis sa'yo. Hindi po ba kagaguhan at katarantaduhan? Nilalagay mo sa kahihiyan ang bansa mo. Anong klase ka? Anong klase kang Pangulo? Hindi ka ba weak? Hindi ka ba bangag? Paano ka pagkakatiwalaan ng mga bansa kung ang Pangulo mo ay walang kakwenta-kwenta ang judicial sa iyong bansa? Kaya pati itong ICC, mga tamay, nagagamit po ito sa politika. Hindi kaya? Gamit na gamit po sa politika ang ICC. Sa bagay, wala naman po nililitis na dyan eh. Ayon po kay Tony Roque, dahil si Tony Roque po ay nasa Netherlands at lagi po siyang naka-update sa atin, si Tony Roque, wala na pong nililitis, wala na pong akusado sa The Hague, sa ICC. Tanging si dating Pangulong Duterte daw po lamang ang nililitis nila. Kasi wala na po tiwala sa kanila ang mga bansa dahil gamit na gamit sila sa politika. Sa katunayan, nagkakagulo na po sa ibang bansa. Sa kabilang panig ng mundo ay napakarami na pong kaguluhan. Hindi po ba? Katulad po sa Russia at sa Ukraine, sa Middle East, mas grabe po ron ang natsutugi ng mga tao. Bata, matanda, di ba? Babae, lalaki, pati mga hayop natutsugi. Pero nasaan ang ICC? Nga. Walang say. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi nga natin, nagagamit lang sa politika eh. Yung mga talagang grabe ang tsugian, wala silang say. Di po ba? Tapos papasok sa iyong bansa. Papasukan ka. Palibasa, bangag at weak ang leader mo. At gahaman kasi sa politika eh. Gahaman sa kapangyarihan. Kaya lahat ay nagawa nila. Kaya nga po dito po mga tambay, yung talagang nangyayari sa ating bansa, kitang-kita mo eh. Yung kanila pong kagahaman, kaswapangan, kaya nila nagawa kay dating Pangulong Duterte na patapon sa dahig. Pilipino ang dumakip. Pilipino rin ang naghatid. Pilipino ang gumastos. Pilipino rin ang eroplano na sinakyan. Sa Pilipino rin. Nakita nyo po kawawalang hiya ng mga taong ito. Palibasa nga'y bangag at weak umano. Dahil yan po'y pinatunayan ng kanyang kapatid na matagal nang gumagamit po yan ng pulburon. Kaya nga tinatawag na bongit. Di po ba? Nakita nyo po. Kaya itong ICC, pagka po yan hindi po nila pinayagan, yung interim release, lalo po silang mababaon sa kumunoy. Ang ICC po ay mababaon sa kahihiyan. Dahil yung mismo na bansa na nagpadala sa iyo sa dating Pangulo ay may bisyo, matagal na, lulong sa pulburon. Tapos ngayon, papatulan mo. Tapos balitang-balita sa buong mundo, yung Pangulo na nagpadala riyan
ay magnanakaw din ang kanyang gobyerno. Talamak na talamak ang pagnanakaw sa kanyang gobyerno. Ngayon, sige nga, hindi, mapupulaan po yan. Babagsak po ang kredibilidad ng ICC pag po pinagpatuloy po nila ang mga kagaguhan nila umano. Dahil nakikipagsabwatan po sila sa mga walangyang tao umano. Lalong-lalo na po yung mga makakaliwang grupo na nakipagsabwatan ng gobyerno natin. Mapupulaan po yan. Baka yung natitira pang miyembro niyan, baka magpulasan, mga kabayan. Baka magpulasan na halos lahat. Dahil saan ka ba naman nakakita? Yung bansa na pinanggalingan ni dating Pangulong Duterte, nalaman ng bansa, maraming bansa nakakita, nakaalam, na hindi binigyan ng proseso, kidnapping. Tapos ngayon nalaman pa nila na yung nagpatapon na kumidnap umano sa dating Pangulo ay bangag, lulong sa pulburon. Hindi po ba? At magnanakaw, kurap ang kanyang gobyerno. Nakikipagsabwatan ng ICC sa magnanakaw at kurap na gobyerno at sa bangag at lulong sa pulburon na Pangulo ng Pilipinas. Ayon yan sa kanyang kapatid na si Amy Marcos. Ano na lang ang tingin at ano na lang ang magiging tingin sa kanya ng mga kasapi pa at miyembro niya ng ICC. Samantalang tayo, hindi na tayo miyembro niyan. Napakatagal na natin hindi miyembro niyan. Dahil nga nakita ni dating Pangulong Duterte na walang kakwenta-kwenta yung ICC na yan. Nagagamit sa politika yan umano. Kaya po yan po, pagka ginawa po nila na talagang ipolitika si dating Pangulong Duterte, mga kabayan, sila rin po, malilintikan din po yung ICC na yan. Baka sa mga darating na panahon ay mabuwag na po yan. Unang-una, napakarami pong kaso na kinaharap din po yan. Hindi po ba? Lalo-lalo po sa Amerika, ilan na po ang mga sanction nila. Pati kaperahan nila. Pati po yung kanilang prosecutor, yung prosecutor po nila, di ba? Yung si Karim Khan, di po ba? Yung isa po sa prosecutor nila, di po ba may kaso? May kaso po, di ba? Pangmumolestya ng babae. Hindi po ba? Nakita niyo po mga kawalang hiya ng mga tao na yan. Pero kung magsalita ng human rights, pero sila nasasangkot, mas masahol pa. Hindi po ba? Hindi po ba mga demonyo rin yan, yung mga tao na yan umano? Hindi po ba mga bayan? Kaya tingnan po natin mga tambay, abangan po natin kung paano po magdesisyon. Itataya po ba ng ICC ang kanilang kahiyan? Mga bayan, bayad na po yan eh. Bayad na po yan umano. Nakuha na po yan. Nakuha na po yan. Malaki na po ang nakukuhang pera niyan sa Pilipinas umano. Nakuha nyo na ang pera ng buwis ng taong bayan sa Pilipinas. Sana gumawa naman kayo bago kayo matodas umano. Gumawa naman kayo ng tama. Hindi po ba? Kung gugustuhin nyo pa na hindi mabuwag umano ang inyong pinagtatrabahuhan. Hindi po ba? Dahil po dyan, sinasabi nga po natin, yung gobyerno ngayon sa ating bansa, napakaraming issue. Pulburon, addicted sa pulburon. Tapos, magnanakaw ang gobyerno niya. At siya pa ang itinuturo na ulo. Mag-isip kayo. Hindi po ba? Mag-isip kayo, ICC. Pumapatol kayo sa gobyernong bangag at magnanakaw na gobyerno. Kahiya-hiya kayo. Kahiya-hiya kayo. Nilabag pa ninyo ang inyong Rome of Statute na pangunahin na inyong rules o batas na hindi kayo kukuha ng isang akusado nang may kakayahan ng bansa at wala naman nililitis doon sa bansa yung kinuha ninyo. Sa bagay, may katwiran din naman sila. Di ba? Hindi naman nila kinuha. Hinatid. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po mga kabayan, siyempre po, tayo po ay patuloy po tayo magdadasal.
mga kabayan, ipagdasal po natin ang ating dating Pangulo. Siyempre po yung kanyang kalakasan. Dahil po, siyempre po sa edad po niya at napakarami na po niya karamdaman, hindi po ba? At kailangan na po talaga niya na makalabas para po matingnan siya nung mismong doktor niya, yung personal doktor niya na matagal na nag-alaga sa kanya at alam na alam po kung paano siya gagamutin yung doktor niya. Hindi po ba? Kaya nga po sana, kung may konsensya pa ang mga demonyong yan, mga kabayan, kung may konsensya pa yan, kahit konti, palalabasin po nila yan. Kung may konsensya pa ang mga demonyong yan, umano. Pero po tayo, umaasa po tayo mga tambay, na siyempre po, sa ating mga tiwala at dasal, na talagang kakatigan po, ang katotohanan po ay mananaig. Hindi po mananaig, sana makademonyohan po na makakaliwa. At ang utak na gumagamit ng pulburon at utak ng magnanakaw sa ating bansa, hindi po sana sila magwagi sa ginagawa nila sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Isama po natin sa ating mga dasal mga tambay na sana po ay makalabas po siya at syempre po magamot at tuluyan pa pong lumakas at gumaling ang dating Pangulo, mga kababayan. At syempre tuluyan na po makalaya dahil pamumulitika lang naman po ang ginawa nila dyan. Sa totoo lang, pamumulitika, mga kababayan. Dahil nga po, kailangan nilang pagtakpan ang kanilang kademonyohan, pagnanakaw at ang bisyong pulburon ay kailangan nilang pagtakpan. Kaya lang ngayon, wala na po Wala na po silang ipantatakip at wala na po silang pagtatakpan. Hayagan Hayag na po. Hindi lang po sa buong Pilipinas, pati po sa buong mundo. Hayag na po ang pagnanakaw nila umano. Lalong-lalo po ang pagiging addicted pa sa pulburon. Hindi po ba? Yan po mga tambay, abangan po natin at ilalabas daw po sa November 28. Malapit na po mga tambay, sa November 28. Abangan po natin ang desisyon po ng mga walang hiya umano na ICC. Maraming salamat po mga tambay sa mga gusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa inyo pong lahat, sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at sa mga nag-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At syempre po yung dasal po natin sa dating Pangulo at sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan at makalabas po sa lalong mabilis ang dating Pangulo. Maraming salamat po mga tambay. Paalam po muna. Bye-bye.